NBA veteran nag-declare sa WNBA draft. At eto, galawang sindikato ang ginawa ni Kawhi Leonard at ng Clippers. Suspension ng isang season kay Kawhi Leonard ang sigaw ni Stephen A. Smith sa NBA dahil meron na namang corruption na in-expose si Pablo Estore kay Daklo. And for the context mga idol, yung naunang iniimbestigahan ng NBA, eto yung aspiration deal sa pagitan ni Kawhi at ang under the table na pagbibigay pera ni Steve Ballmer sa kanya. At ngayon, meron pa palang tinatagong transaksyon itong si Kawhi Leonard. Ito yung undisclosed multi-million dollar sponsorship agreement with the Daktronics. Sila yung manufacturer at nag-install mga idol ng Halo board sa Intuit Dome. Ang deal na to ay ginawa para makaiwas sa salary cap ng NBA. Ang nangyari mga idol ay kinuha ng Daktronics si Kawhi Leonard as endorser. Tapos sila kunyari yung magbabayad kay Kawhi Leonard for sponsorship deal. Pero ang perang yon ay galing sa LA Clippers. Ang deal na to ay nakitaan ng red flags dahil historically hindi kumukuha ng endorser mapa celebrity or athlete etong Daktronics dahil business to business kung mag-transact ang kumpanyang to. Had told me about this multi-million-dollar deal with Kawhi and Daktronics. They're not a company that you would see a celebrity endorser for. Dito nadali si Kawhi Leonard at ang LA Clippers. Nabunyag nga na mayroong multi-dollar deal sa pagitan ni Daklo at ng LA Clippers na ipinadaan sa Daktronics. Disclaimer lang mga idol, mag-aantay pa rin si Kawhi Leonard sa kung ano ang magiging resulta ng investigasyon bago sabihin totoo at nangyari talaga ang lahat ng to. So another investigation to kay Kawhi Leonard, yung nauna hindi pa natatapos at eto nadagdagan pa. So eto ang panawagan ni Stephen A. Smith kay Adam Silver. Una, i-void ang kontrata ni Kawhi Leonard. Pangalawa, isuspend next season si Daklo. Yan yung mabigat, parang nag-load management ng isang taon si Kawhi Leonard dyan. Pangatlo mga idol, gusto ni Stephen A. Smith na tanggalan ng draft picks ang LA Clippers. It makes sense bilang parusa sa korupsyon ng Clippers at panghuli, iban si Steve Ballmer ang owner ng franchise from attending games. Kung ganyan nang mangyari, benta na lang ni Steve ang majority ownership niya sa Clippers. Former NBA first round pick at veteran Enes Kanter nag-declare for WNBA prospect. Trending ang 34 years old former OKC Thunder star dahil sa tweet niya sa X. Ano nga ba ang context kung bakit may intensyong sumali sa WNBA ang player na to? Nagbago na ba ang rules or para sa attention lamang ang ginawa ng former NBA player? Si Enes Kanter mga idol ay drafted third overall pick noong 2011 ng Utah Jazz. Naglaro siya from 2011 to 2022, that's 11 season, at nakapaglaro sa mga kupo ng Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers at panghuli ay ang Boston Celtics. Nag-average siya sa kanyang career sa NBA ng 11.7.8 rebounds and 0.9 assists per game. Naging kilala yung frontcourt tandem no ni Steven Adams at ni Enes Kanter sa OKC Thunder from 2015 to 2017 at tinawag pa silang Stosh Brothers dahil pareho silang may bigote. Ang best season din niya sa NBA ay nangyari noong 2015 to 2016 with the OKC Thunder at pumangatlo pa sa botohan ng 6th man of the year. Noong 2017 na i-trade siya papunta sa New York Knicks as part of a trade package for Carmelo Anthony. Dito naging starting center siya mga idol at nagtala ng double-double average, 14 points and 11 rebounds per game. This is for the 2017 to 2018 NBA season, and for the following year, winave siya ng New York Knicks at napunta naman sa Portland Trail Blazers. April 10, 2021, nakapagtala siya ng franchise record for the Trail Blazers, grabbing 30 rebounds in a single game against the Detroit Pistons. Nilaro niya ang kanyang final NBA game noong 2022 sa Boston Celtics bago na trade sa Houston Rockets at immediately na-i-wave din ng H-Town. Na-involve lang politically itong sa Enes Kanter kaya biglang bumulusok pababa ang kanyang NBA career noong 2021. Nagpalit siya ng kanyang legal name to Enes Kanter Freedom upon becoming a US citizen. Tinawag noon ni Enes Kanter Freedom na dictator ang presidente ng Turkey. Dahil dyan,
ni-revoke ng Turkish government ang kanyang passport kaya at some point of his life naging stateless siya bago pa siya maging US citizen. Naglabas din ng arrest warrant ang Turkey kay Enes Kanter at nilagay pa sa wanted terrorist list. Kinulong din ng kanyang tatay ng ilang taon sa Turkey at dahil sa travel restriction hindi siya makalabas ng Amerika. Kahit pumunta ng Toronto, Canada, bawal at baka mahuli. Isa pa sa naging downfall ni Enes Kanter mga idol ay ang pag-criticize niya sa China. Binabangga niya ang malalaking pangalan sa China maging ang Nike ay kinall out din niya. Specifically si LeBron James at Michael Jordan dahil naging tahimik ang dalawang to sa di umano'y forced labor practices sa mga pagawaan ng Nike sa China. Fast forward sa tweet ni Enes Kanter Freedom sa pag-declare niya as a WNBA prospect matapos daw i-review ang current eligibility guidelines ng WNBA. He's officially declaring for a prospect. Na-meet daw niya ang quote-unquote single requirement na kailangan para makipag-compete sa NBA at ang loophole na yan na nakikita niya sa current guidelines ng WNBA ay ang requirement na self-identification and inclusion. Sa madaling salita, aminin mo lang daw na isa kang transgender ay pasok ka na makapaglaro sa WNBA. Pagkatapos ng announcement na to ni Enes Kanter, sumunod din si Royce White, ang former NBA first round pick sa pag-declare sa 2027 NBA draft. Nag-ugat ang isyong to mga idol sa debate ng ilang WNBA players at coaching staffs na sinasabing dapat daw i-allow ang mga transgender sa liga. Ang Minnesota Lynx coach na si Cheryl Reeve ang isa sa nag-advocate ng mga trans athlete. We have some issues. Number one, we need to protect trans kids. Every kid, to me, it's a human rights issue. Every kid has a right to sports, regardless of gender diverse, transgender. Every kid has the right to access. Nag-spark din sa issue mga idol ang suot-suot ni Cheryl Reeve sa laban ng Indiana Fever at ng Minnesota Lynx. Bilang sagot niya kay Indiana Fever star Sophie Cunningham na hindi suportado ang paglalaro ng mga transgender women sa women's sports. Very vocal itong si Sophie Cunningham sa usaping ito at sinasabi niya nga poprotektahan daw niya ang women's sports. So yung sinabi ni Enes Kanter Freedom na sasali siya sa WNBA draft ay it's a form of a protest para sampalin ng katotohanan siguro ang liga. Pero maraming mga fans ang sumusuporta dito kay Enes Kanter mga idol na dapat daw siya nga pumasok sa WNBA at paglaruin sa liga ng mga babae. Pampataas daw ng ratings para madami yung manood. Well, at the end of the day, decision pa rin yan ng WNBA kung ano ang babaguhin nila sa kanilang eligibility rules. Sa official na pahayag mga idol ng WNBA, hindi daw dapat sila gamitin as political pawns. Gusto din ng WNBA na magkaroon pa ng hard conversation tungkol sa issue na to. Anong masasabi nyo dito mga idol?